Ipinagpalit sa sariling kaibigan, ninakawan ng dangal sa loob ng 15 taon. Habang hinihintay ko ang kanyang pag-uwi, dala ang pag-ibig, lason pala ang kanyang inihahanda sa likod ng aking panaderiya. Akala ni Silvano ay mananatili akong martir, pero sa bawat patak ng aking luha, matpaniningil ang nabubuo. Handa ka na bang makita ang reynang binaliwala mo na babawi sa lahat? Sino ang tunay na itatapon sa dulo? Hindi ko na siya mahal, Ara. Isang obligasyon na lang si Valley sa buhay ko. Isang krus na kailangan kong pasanin para sa negosyo. Ang boses na iyon, ang malamig at walang pakialam na boses ni Silvano, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Valeriana. Nakatayo siya sa dilim, sa likod ng pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang maliit na cake na 5 oras niyang pinaghirapan sa kusina. Ang bango ng vanila at sariwang mantikilya na humahalimuyak mula sa cake ay tila naging amoy ng napanis na pangarap. Ito ang gabi ng kanilang 15 anibersaryo. Sa ibabaw ng cake, nakasulat sa kulay rosas na icing ang mga salitang 15 years of unending love. Ngunit ang pag-ibig na akala ni Val ay kasing tatag ng pundasyon ng kanilang bahay, ay isa lamang palang hungkag na pangako. Dahan-dahang nang hina ang kanyang mga tuhod. Naramdaman ni Vale ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may namuong malaking bara na humaharang sa bawat paghinga niya. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagmasa ng matitigas na harina ay nanginghinig ngayon sa bigat ng katotohanan. Naramdaman niya ang init ng mga luhang nagsimulang dumaloy sa kanyang pisingi. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang tagyang. Sa loob ng silid, nagpatuloy ang mahinang tawa ni Silvano. Konting tiis na lang, mahal ko. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa bagong investment contract, wala na tayong magiging problema. Magkakasama na tayo ng tuluyan. Isang malutong na tunog ng pagbaba ng telpono ang sumunod. Pagkatapos ay katahimikan. Isang uri ng katahimikan na mas nakakabini kaysa sa anumang sigaw. Pinihit ni Vale ang katawan at dahan-dahang humakbang palayo. Tila isang anino na ayaw magising ang isang masamang panaginip. Bawat hakbang sa malamig na sahig ng kanilang mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagdating sa kusina, timitigan niya ang cake. Ang mga letra ng love ay tila nagmukhang mga uod na kumakain sa kanyang pagkatao. Biglang bumukas ang ilaw. Naroon si Silvano, nakapayo sa may pintuan ng kusina, suot ang kanyang mamahaling suit at ang ngiting noon ay nagbibigay kay Vale ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot. Han, bakit gising ka pa? At ano yan? Tanong ni Silvano habang papalapit. Ang boses niya ay malambing, puno ng mapagkunwaring pag-aalaga. Ginawan kita ng cake para sa anibersaryo natin, mahinang sagot ni Vale. Pinilit niyang hindi mabasag ang kanyang boses. Pinilit niyang itago ang bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Lumapit si Silvano at hinalikan siya sa noo. Ang halik na iyon, na dati ay gamot sa kanyang pagod, ay tila lason na dumampi sa kanyang balat. I'm so sorry, Han. Sobrang daming meeting sa opisina. Happy anniversary. You know how much I appreciate everything you do for this family, right? Iniwas ni Vale ang kanyang tingin. Tiningnan niya ang bulsa ng coat ni Silvano kung saan nakita niya ang bahagyang paglitaw ng isang maliit na pulang kahon. Isang kahon ng alahas. Para kanino? Para sa kanya ba bilang pampalubag loob? O para sa babaeng nasa kabilang linya ng telepono? Salamat, Silvano, sabi niya, habang dahan-dahang inilapag ang cake sa counter. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Salamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin sa loob ng 15 taon. Tumalikod si Silvano para kumuha ng tubig
At sa pagkakataong yon, mabilis na kinuha ni Vale ang kanyang sariling telepono na nasa mesa. Isang notification ang lumabas. Isang mensahe mula kay Araceli, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang taong tinulungan niyang makabangon noong walang-wala ito. See you tomorrow, Silvano. I can't wait to wear the ring you promised. Kasabay ng pagtunog ng message, naramdaman ni Vale ang pagbagsak na huling piraso ng kanyang mundo. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ang taong itinuring niyang kapatid ay magkasabwat sa pagpako sa kanya sa krus ng kataksilan. Hinarap siya muli ni Silvano, hawak ang baso ng tubig, hindi alam na ang lahat ng kanyang lihim ay nakahain na sa harap ni Vale. May problema ba, Hon? Bakit parang namumutla ka? Tinitigan ni Vale ang asawa. Sa likod ng kanyang mga mata, hindi na ang mapagmahal na asawa ang nakikita niya, kundi isang estrangero na may suot na maskara ng kabutihan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang tamis na may kasamang lason? Hanggang kailan kayang manatiling bulag ng isang babae para sa isang tahanang gawa lamang pala sa buhangin? Dahan-dahang binitiwan ni Vale ang gilid ng mesa. Wala, Silvano. Napagod lang ako sa paghihintay. Ngunit sa kanyang isipan, isang panunumpa ang nabuo. Ang Valeriana na martir ay namatay na kasabay ng kandilang hinipan niya sa dilim. Ang Valeriana na natira ay ang babaeng magsisilbing salamin ng katotohanang pilit nilang itinatago. Pumanhik si Silvano sa itaas. Iniwan si Val sa kusinang amoy vanila, ngunit lasang apdo. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng tilpono ni Silvano na naiwan sa counter. Isang bagong mensahe ang dumating, at sa pagkakataong ito, hindi lang ito salita. Isang litrato ito ni Ara, suot ang isang manipis na pantulong sa loob ng isang silid na pamilyar kay Vale. Ang silid sa kanilang rest house sa Tagaytay. Naramdaman ni Vale ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi siya sisigaw. Hindi siya maglulupasay. Sa halip, kinuha niya ang kutsilyo na ginamit niya sa pag-aayos ng cake. Sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, kuminang ang talim nito. Dahan-dahan, sa halip na hatiin ang cake para kainin, itinusok niya ang kutsilyo sa gitna ng cake. Eksakto sa salitang love. Lalabas ang lahat ng baho. Mabubura ang lahat ng pait. Pero bago iyon, sisiguraduhin niyang bawat sentimo, bawat pawis, at bawat piraso ng kanyang dangal ay babalik sa kanya, kahit anong halaga ang kailangang bayaran. Minsan talaga, Vale, kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi para sa atin, kahit gaano pa natin ito ipaglaban. Ang malambing na boses ni Araceli ay parang musika sa pandinig. Ngunit para kay Vale, ito ay tila tunog na mga kuko na kumakamot sa kabaong ng kanyang danggal. Maaga pa lang ay naroon na si Ara sa panaderiya, nakaupo sa paborito nitong sulok habang humihigop ng mainit na kape. Nakasuot ito ng isang mamahaling seda na blusa. Ang kulay ay matingkad na pula. Isang kulay na tila sumisigaw ng tagumpay sa gitna ng kapighatian ni Vale. Inabala ni Vale ang kanyang sarili sa pagmamasa ng harina sa malaking lamesang kahoy. Ang bawat diin ng kanyang mga palad sa malambot na masa ay tila pagpukpok sa sariling damdamin. Pinagmamasdan niya si Ara mula sa gilid ng kanyang mga mata. Napansin niya ang bawat galaw nito. Ang paraan ng paghaplos nito sa kanyang buhok, ang bahagyang pagkiling ng ulo, at ang matatamis ng ngiti na dati ay itinuturing niyang simbolo ng tunay na pagkakaibigan. Ngayon, nakikita niya ang katotohanan. Ang bawat kilos ni Ara ay isang masusing pagkopya sa kung anong meron si Vale. Isang pagtatangkang agawin ang buhay na hindi sa kanya. Tulad ng pagkakaroon ng anak, diba? Patuloy ni Ara. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng awa. 15 taon na kayo ni Silvano, pero hanggang ngayon, ang laki pa rin ng kulang sa tahanan nyo. Sayang ang yaman, sayang ang laki ng bahay kung walang batang nagtatakbo.
Tumigil ang mundo ni Vale sa sandaling iyon. Ang masa ng harina sa ilalim ng kanyang mga kamay ay tila naging kasing itim ng uling sa kanyang paningin. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa labas. Kasunod ang marahas na pagtulak sa pinto ng tindahan. Pumasok si Doña Aurora, ang kanyang binan na may dalang aura ng pot at pagmamataas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa pader ng diskriminasyon. Valeriana, hanggang ngayon ba ay harina pa rin ang inaatupag mo? Bulyaw ng matanda, hindi man lang nag-abalang batiin ang manugang. Kausap ko si Silvano kanina. Pagod na ang anak ko, Vale. Pagod na siyang umuwi sa isang bahay na kasing tahimik ng sementeryo dahil wala kang kakayahang magbigay ng tagapagmana. Lumapit si Ara sa matanda at marahang hinawakan ang braso nito. Tita, wag po kayong masyadong matapang kay Vale. Alam niya naman pong ginagawa niya ang lahat. Sadyang binalewala lang siguro siya ng tadhana. Ang bawat salita ni Ara ay tila isang patak ng asido sa sugat ni Vale. Alam niya ang laro nila, ang kanyang biyenan ang nagsisilbing latigo habang si Ara ang nagkukunwaring gamot na lalo lamang nagpapalala sa hapdi. Anong tadhana? Katamaran ang tawag dyan! Singhal ni Doña Aurora. Kahit anong ganda ng panaderia na ito, kung tuyot naman ang sinapupunan mo, wala ring silbi ang lahat ng pinaghirapan niyo ni Silvano. Baka nakakalimutan mo, Valeriana? Kung hindi dahil sa pamilya namin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi kumibo si Vale. Ipinagpatuloy niya ang pagmasa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat ng kanyang bawat galaw ay sapat na para manginig ang lamesa. Naramdaman niya ang isang mainit na likido sa kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Dahil sa tindi ng pagkakaipit at pantiin, pumutok ang balat sa kanyang mga kuko at humalo ang kaunting dugo sa puting harina. Ngunit mas masakit ang dugong, tila umaagos sa kanyang puso. Bakit hindi ka sumasagot? Napipi ka na ba? Pagpapatuloy ng biyenan. Kung hindi mo kayang ibigay ang kailangan ng anak ko, huwag kang magtaka kung humanap siya ng iba na mayabong ang buhay. Isang babaeng kayang magdala ng pangalan ng mga Arieta. Nagkatinginan si Ara at Doña Aurora. Ang mabilis na pag-angiti ni Ara, na agad din nitong itinago sa likod ng isang buntong hininga, ay hindi nakaligtas kay Val. Doon ay napatunayan niya, hindi lang sila magkaibigan ni Silvano. Basbasado na rin ng kanyang sariling binan ang kanilang pagtataksil. Sige na, tita. Hayaan muna natin si Vale. Malambing na sabi ni Ara habang inaakay ang matanda palabas. Baka mas lalo lang siyang ma-stress, lalong hindi makabuo. Bago tuluyang makalabas, lumingon si Ara kay Vale. Isang matalim na titig ang ipinukol nito. Isang titig na nagsasabing, panalo na ako. Naiwan si Vale sa gitna ng tahimik na panaderia. Ang bango ng bagong luto na tinapay ay tila naging amoy ng abo. Tumingin siya sa lamesang puno ng harinang may bahid ng kanyang dugo. Hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, kinuha niya ang isang basahan at dahan-dahang pinunasan ang lamesa, tila binubura ang lahat ng insultong iniwan sa kanya. Habang naglilinis, napansin niya ang isang bagay na naiwan ni Ara sa upuan nito. Isang puting panyo na may burda ng mga rosas. Kinuha ito ni Vale at inilapit sa kanyang ilong. Ang halimuyak na nanunuot mula sa tela ay hindi lang pabango ni Ara. Ito ang pamilyar na amoy ng aftershave ni Silvano. Ang amoy na tinitipo niya sa kanyang mga bisig tuwing gabi, ang amoy na akala niya ay sa kanya lamang. Nanginghinig ang mga kamay ni Vale habang hawak ang panyo. Ang tela ay tila naging kasing init ng baga. Sa loob ng panyo, may nakatagong isang maliit na papel. Binuksan niya ito at nabasa ang sulat kamay ng kanyang asawa. Para sa tunay na reyna ng puso ko. Konting tiis na lang, mahal.
Malapit na tayong maging isang pamilya. Ang sakit ay tila naging isang matigas na bato sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na ito luha. Ito ay isang malamig na galit na nagsisimulang mag-ugat sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa sikat ng araw na tila nang umutya sa kanyang kadiliman. Dahan-dahang itinupi ni Vale ang panyo at isinilid sa kanyang bulsa. Sa kanyang isip, hindi na ang susunod na recipe ng tinapay ang kanyang binubuo. 0. Isang malaking 0 na tila isang bukas na sugat sa puting papel ng bank statement na hawak ni Vale. Ito ang katotohanang sumampal sa kanya sa gitna ng init ng hapon. Ang pondong 15 taon niyang pinaghirapan, ang perang itinabi niya mula sa bawat pisong kinita sa pagbebenta ng pandesal at ensaymada para sa kanilang pagtanda, ay wala na. Hindi lang ito basta nabawasan. Nilimas ito ni Silvano hanggang sa huling sentimo ng walang pasabi. Nakatayo si Val sa likod ng counter ng kanyang panaderia habang ang pawis ay gumagapang sa kanyang likod. Hindi dahil sa init ng hurno, kundi dahil sa lamig ng katotohanang nanunuot sa kanyang mga buto. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa manipis na papel. Tila ba kung hihigpitan niya ang hawak, ay muling lilitaw ang mga numerong nawala. Sa isang sulok ng shop, malayo sa ingay ng mga mamimili, may isang lalaking tahimik na nakaupo. Hanina pa ito ron, may hawak na sketchpad at isang tasa ng kape na matagal na sigurong lumamig. Si Caedmon yun, ang arkitektong madalas bumisita sa Tiemban para umorder ng paboritong strawberry shortcake ng kanyang anak na babae. Napansin ni Caedmon ang biglang pagtigil ng mundo ni Vale. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng babae at ang unti-unting pagpikit ng mga mata nito na tila pinipigilan ang isang malakas na pag-atake ng hilo. Hindi siya tumayo para lumapit agad. Alam niya ang itsura ng isang taong unti-unting dinudurog ng sariling mundo. Isang basong tubig, Vale. Inumin mo muna. Nagulat si Vale nang marinig ang baritono at kalmadong boses ni Caedmon. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala ito sa counter at may inilahad na baso ng tubig. Ang mga mata ni Caedmon ay malalim. Pulmo ng isang uri ng pangunawa na hindi nangangailangan ng maraming salita. Salamat. Mahinang tugon ni Vale. Nang dampi ang kanyang mga daliri sa malamig na baso, naramdaman niya ang bahagyang pagbalik ng kanyang ulirat. Pasensya ka na. Medyo nahilo lang ako sa init ng hurno. Isang matamis at mapait na pagsisinungaling. Tumingin si Caedmon sa bank statement na bahagyang nakalantad sa counter. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa mga mata ni Vale. Minsan, ang pinakamalakas na init ay hindi nanggagaling sa hurno, kundi sa mga bagay na pilit nating itinatago sa loob ng ating dibdib. Hindi nakasagot si Vale. Sino ang lalaking ito para basahin ang kanyang nararamdaman? Ngunit sa halip na mainis, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Sa gitna ng mundong, puno ng panluloko ni Silvano at pang-iinsulto ng kanyang biyenan, ang boses ni Caedmon ay tila isang malumanay na hangin sa gitna ng bagyo. I'm Caedmon, by the way. I know your veil. Pagpapatuloy ng lalaki. Ang kanyang ngiti ay hindi abot hanggang tenga, ngunit sapat na para magbigay ng init sa nanlalamig na puso ni Veil. Ang arkitekto ng mga gusali at minsan tagamasid ng mga pusong pagod na. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Veil. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Masyado ka namang mapagmasid, Sir Caedmon. Architect na lang, Veil. At oo, kailangan kong maging mapagmasid. Doon ko kasi nakikita kung aling bahagi ng pundasyon ang marupok na at kailangang ayusin bago tuluyang gumuho ang buong istruktura. Ang mga salitang iyon ay tila isang babala na bumaon sa isipan ni Vale. Marupok na ba ang kanyang pundasyon?
O matagal na itong gumuho at pilit na lang niyang itinatayo ang mga guho? Bago pa man humaba ang kanilang usapan, ang katahimikan ng panaderiya ay binasag ng malakas na pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng counter. Ang pangalan ni Silvano ang lumabas sa screen, ngunit may kasunod itong isang notification mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ito ni Vale habang nakatingin pa rin si Caedmon. This is a formal notice from the Credit Management Office. Your property, Vale's Panaderia, has been put up as collateral for a loan that is now 90 days overdue. Legal actions for foreclosure will commence if the balance is not settled within 48 hours. Nabitawan ni Vale ang baso ng tubig. Ang tunog ng pagkabagbag ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang buhay na nagkakapiraso. Ang tubig ay kumalat sa semento, tila mga luhang hindi na kayang pigilin ng kanyang mga mata. Ginamit ni Silvano ang panaderiya, ang tanging bagay na pag-aari ni Vale, ang alaala ng kanyang mga magulang, ang kanyang buhay, bilang prenda sa isang utang na hindi niya alam. Naramdaman ni Vale ang pagdilim ng kanyang paningin. Ang bawat sulok ng tindahan na dati ay puno ng halimuyak ng harina at asukal, ay tila naging isang kulungang unti-unting sumisikip. Vale! Ang boses ni Caedmon ay tila nanggagaling sa malayo. Habang nararamdaman ni Vale ang malakas na paghawak nito sa kanyang braso para hindi siya tuluyang bumagsak sa basag na kristal. Lalabas na ba ang lahat ng baho ng 15 taon? Hanggang saan aabot ang tuso ni Silvano para lang bigyan ng luho ang kanyang kabit? Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo. Kung ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay kinuha na sa kanya, ano pa ang matitira sa babaeng ang tanging alam na gawin ay ang magmahal at magsakripisyo? Iniwan ni Vale ang sarili sa bisig ng isang estranghero, habang sa labas, ang langit ng Cebu ay nagsisimulang magdilim, tila nagbabadya ng isang unos na walang ititira sa mga hindi handang lumaban. Huwag mo akong tingnan na parang ako ang pumatay sa negosyo mo, Val. Kung marunong ka lang humawak ng pera at hindi ka masyadong kampante, hindi tayo aabot sa ganito. Ang mga salitang iyon ni Silvano ay tila mga palaso ng yelo na tumusok sa pandinig ni Val. Katatapos lang niyang ihanda ang paboritong sinigang ni Silvano, ang usok ng mainit na sabaw ay humahalimuyak pa sa loob ng kanilang marangyang dining room. Ngunit ang bango nito ay tila naging amoy ng napanis na pag-asa. Sa harap ng asawa, inilapag ni Vale ang foreclosure notice na nanginginig ang mga daliri. Inaasahan niya ang paliwanag, ang paghingi ng tawad o kahit man lang isang bakas ng pagsisisi. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Silvano ay ang nakakatakot na lamig ng isang taong matagal nang binalak ang bawat hakbang ng kanyang pagbagsak. Paano mo nagawa ito, Silvano? Ang tanging naibulalas ni Vale. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa bigat ng dibdib. Ang panaderiya na yon. Yun na lang ang natitira sa akin mula sa mga magulang ko. Bakit mo ipinrehanda nang hindi ko alam? Para sa atin din ang ginagawa ko. Singhal ni Silvano habang marahas na ibinabagsak ang kutsara sa lamesa. Ang tunog ng bakal sa porselana ay tila isang babala sa katahimikan. Kailangan ko ng puhunan para sa bagong proyekto sa real estate. Akala ko ba ay magkatuwang tayo? Akala ko ba ay naniniwala ka sa akin? Bago pa makasagot si Vale, pumasok sa eksena si Doña Aurora. Suot ang kanyang mamahaling robe na tila isang reynang handang manakop. Huwag mo ngang sigawan ang anak ko, Valeriana. Kung nading masunurin ka lang na asawa at hindi mo pinagdadamutan si Silvano sa mga desisyon sa negosyo, hindi sana tayo nagkakagulo. Napaka-selfish mo. Napahawak si Vale sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila na unti-unting natutunaw. Sa loob ng kanyang isipan, biglang bumalik ang mga alaala ng nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas.
Naalala niya ang araw na umiiyak si Silvano sa harap niya dahil sa malaking pagkakautang sa sugal at banta ng kulungan. Sa araw na iyon, walang pag-aatubiling isinangla ni Vale ang lahat ng gintong alahas na iniwan ng kanyang ina. Ang nag-iisang alaala niya sa babaeng nagluwal sa kanya para lamang maayos ang problema ng kanyang asawa at mapanatili ang kanilang dangal. Utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit niyang naririnig mula sa iba. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Vale na ang utang na iyon ay parang isang mabigat na gapos na siya mismo ang pumayag na dalhin sa kanyang buhay. Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito, Val, sabi ni Doña Aurora habang inilalapag ang isang asul na folder sa lamesa. Ito ang kasunduan na ililipat ang pangalan ng panaderia sa ilalim ng korporasyon ni Silvano. Sa ganitong paraan, ang kumpanya ang magbabayad ng utang sa bangko. Maliligtas ang negosyo mo. At mawawala sa akin ang kontrol? Tanong ni Val, ang kanyang mga mata ay nanimingkit sa sakit. Ibibigay ko sa inyo ang huling piraso ng aking pagkatao? Wala kang choice, sabi ni Silvano. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Gusto mo bang makitang kinakaladkad ang mga kagamitan mo palabas ng shop mo sa harap ng maraming tao? Gusto mo bang mapahiya tayo sa buong Cebu? Tumalikod si Vale at tumakbo pa itaas. Hindi na kinaya ang bigat ng hangin sa dining room. Pumasok siya sa silid aklatan ni Silvano, ang lugar na madalas nitong itagong nakalak. Ngunit sa pagmamamadali ng asawa kanina, naiwan itong bahagyang nakabukas. Sa loob ng isang drawer na hindi man lang nakakandado, nakita ni Vale ang isang makapal na sobre. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Doon, sa gitna ng malamig na liwanag ng lampara, bumungad sa kanya ang dalawang dokumento na tila mga hatol ng kamatayan. Ang isa ay isang petition for nullity of marriage, isang petisyon para sa pagpapatalsik sa kanilang kasal na nakahanda na para sa kanyang pirma. At ang mas masakit, ang pangalawang dokumento ay isang deed of assignment kung saan ang lahat ng asset na makukuha mula sa panaderia ay ililipat sa ilalim ng pangalan ni Araceli Dizon. Naramdaman ni Vale ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Ang bawat sakripisyo, bawat pagtitipid at bawat gabing hindi siya natulog para lang masiguro ang tagumpay ni Silvano ay nauwi lang sa isang planadong pagtataksil. Hindi lang siya gustong nakawan ng pera. Gusto siyang burahin sa kasaysayan ng lalaking ito. Gusto siyang palitan ng kanyang sariling kaibigan gamit ang perang siya ang naghirap. Vale? Ang boses ni Silvano sa may pintuan ay tila isang kalansing ng bakal. Mabilis na itinago ni Vale ang mga dokumento sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na makapagsinungaling. Ang apoy ng pait at ang yelo ng katotohanan ay nagtagpo sa kanyang mga balintataw. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang babaeng itinuring na martir? Hanggang kailan mananatiling nakayuko ang isang reynang ang korona ay gawa sa tinik at dugo ng sariling pagsisikap? Tumingin si Vale sa asawa at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malalim at madilim na determinasyon. Pinirmahan mo na ba ang folder, Vale? Tanong ni Silvano habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang kamay ay nakalahad, tila naniningil ng isang utang na hindi kailanman matatapos. Binitawan ni Vale ang isang mahabang buntong hininga na tila nagdadala ng lahat ng kanyang hapes. Hindi pa, Silvano, dahil ngayon ko lang naintindihan na ang pinakamalaking utang na loob sa bahay na ito ay hindi sa inyo, kundi sa sarili ko. Para akong isang bahay na tinitibag ng paisa-isang bato hanggang sa wala nang matira, kundi ang alikabok ng aking nakaraan. Ang kaisipang ito, ang tanghin kasama ni Val habang mabilis siyang naglalakad palabas ng kanilang mansyon. Hindi niya inalintana ang dilim ng gabi o ang nagbabadyang sama ng panahon sa labas. Sa kanyang likuran,
Naririnig pa niya ang pasigaw na tawag ni Silvano. Ang boses nito ay puno ng pagkairita at utos. Ngunit, tila ba naging isang malayong etyo na lamang ito sa kanyang pandinig? Ang bawat hakbang ni Val sa semento ay tila isang pagtakas mula sa isang masikip na hukay na 15 taon niyang hinukay para sa sarili. Saktong paglabas niya sa tarangkahan, bumagsak ang ulan. Ang bawat patak ng tubig mula sa langit ay tila mga malamig na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit hindi nito mapantayan ang lamig na nanunuot sa kanyang puso. Hindi siya tumakbo para sumilong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang buhok, ang kanyang damit, at ang kanyang mukha. Dahil sa ilalim ng ulan, malaya niyang maibubuhos ang mga luhang kanina pag gustong kumawala. Walang makakakita sa kanyang paghikbi. Walang makakarinig sa kanyang pagtangis sa gitna ng ingay ng mga patak ng tubig sa kalsada. Natagpuan ni Vale ang kanyang sarili sa isang maliit na park. Ilang kanto ang layo mula sa kanilang bahay. Naupo siya sa isang basang bench na gawa sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sariling mga balikat habang pilit na pinipigilan ang panginginig. Sa gitna ng kanyang kawalan, isang anino ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Isang malaking payong ang biglang tumakip sa kanya, nagbibigay ng pansamantalang proteksyon mula sa lupit ng bagyo. Nang iangat ni Vale ang kanyang tingin, bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Caedmon. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakatuon lamang sa sariling pighati, ay nakatagpo ang isang pares ng mga matang tila may sariling kwento ng lungkot. Vale, anong ginagawa mo rito? Baka magkasakit ka. Ang mahinang boses ni Caedmon ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayilong gabi. Hindi siya nagtatanong para mang-usisa. Naroon siya bilang isang saksi sa isang pagkawasak na pamilyar sa kanya. Gusto ko lang makahinga, sagot ni Vale. Ang kanyang tinig ay halos maglaho sa hangin. Minsan pala, ang bahay na itinuturing mong tahanan ay siya ring nagiging kulungan mo. Tumabi si Caedmon sa kanya. Hindi inaalintana ang basong semento. Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Hinahayaan ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nila. Alam ko ang pakiramdam na yon. Simula niya habang nakatingin sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na malabo dahil sa ulan. Nawala ang asawa ko 5 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 5 taon, tumira ako sa isang bahay na puno ng mga gamit niya. Pero walang bakas ng buhay niya. Pakiramdam ko, bawat pader ay bumubulong sa akin ng lahat ng pagkukulang ko. Lumingon si Vale sa kanya, nakaramdam ng isang kirot ng pakikiramay. I'm sorry, Caedmon. I didn't know. Don't be. Ang sugat ay naghilom na, pero ang pilat ay laging nandyan para ipaalala sa akin na nakayanan ko ang unos. Sabi ni Caedmon, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Vale. Nakita-kita sa panaderiya nung isang araw. Nakita ko ang pagbagsak ng baso. Vale! Ang isang arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng bago. Ang mas mahirap na trabaho ay ang mag-inspeksyon ng mga pundasyong tila matatag pa pero sa loob ay kinakain na ng anay. Inabot ni Vale ang kanyang bag at inilabas ang mga dokumentong nakuha niya sa silid-aklatan ni Silvano. Kahit basa na ang mga gilid nito, malinaw pa rin ang mga numerong nakasulat. Ginamit niya ang lahat, Caedmon. Ang lahat ng pinaghirapan ko, itinago niya sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Kinuha ni Caedmon ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso habang binabasa ang mga ito sa ilalim ng madilim na liwanag ng poste sa park. Ang kanyang mga daliri ay mariing humawak sa papel nang mabasa ang isang partikular na pangalan. Araceli Dizon? Tanong ni Caedmon. Ang kanyang boses ay naging matalim. Kaibigan ko siya. O akala ko kaibigan ko siya. Mapait na sagot ni Vale. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila bago muling nagsalita si Caedmon.
Vale, bilang arkitekto, sanay akong tumingin sa mga legal na dokumento para sa mga property. Itong company name na nakalagay dito, ang Dizon Arrieta Ventures. Hindi ito isang tunay na kumpanya. Isa itong shell company na binuo para lang mag-funnel ng pera palabas ng accounts mo. Ngunit hindi doon tumigil si Caedmon. Inilapit pa niya ang papel sa kanyang mga mata, tila may napansin na isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Wait, may mali rito. Bulong ni Caedmon. Ang kanyang no ay naging kasing kunot ng mga papel na hawak niya. Ang perang kinuha mula sa account mo, hindi lang ito basta napunta sa bulsa ni Ara. Ayon sa transaction history na nakasulat dito, ipinambayad ito sa isang offshore account para sa isang prepayment ng isang mansyon sa ibang bansa sa pangalan ni Silvano at ng isang beneficiary na bata. Napatayo si Vale. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Bata? Anong bata? Wala kaming anak, Caedmon. Alam mo ang sinasabi nila sa akin? Na ako ang may problema. Na ako ang tuyot. Tumingin si Caedmon sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng isang katotohanang mas masakit kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Vale sa buong buhay niya. Vale, ang account na ito ay aktibo na simula pa noong 7 taon na ang nakalilipas. May mga regular na bayad para sa school fees at medical insurance para sa isang batang lalaki na may apelidong Arrieta. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit para kay Val, ang buong mundo ay biglang tumahimik. Ang 7 taon ng paninisi sa kanya, 7 taon ng pagpaparamdam na siya ay kulang, 7 taon ng pagpapa-check up at pag-inom ng kung ano-anong gamot para lang magkaanak. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. May anak na si Silvano sa iba. At ang perang ginagamit niya para buhayin ang batang iyon ay ang mismong perang pinagtrabahuhan ni Val mula sa kanyang panaderiya. Naramdaman ni Val ang pang-akyat ng isang lasong kasing pait ng apdo mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Hindi na lang ito basta pangtataksil. Ito ay isang sistematikong pagpatay sa kanyang pagkatao. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong minahal mo ng buong buhay para lang saktan ka? At sa gitna ng pagguho ng huling piraso ng kanyang tiwala, paano pa siya makakatayo kung ang mismong lupa na kanyang tinatapakan ay gawa pala sa mga kasinungalingang 7 taon ng pinaplano? Vale, muling tawag ni Caedmon. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa balikat ni Val. Ngunit bago pa man ito dumampi, narinig nila ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na huminto sa tapat ng parke. Ang mga headlight nito ay tumama ng diretso sa kanila, tila isang mapanghusgang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kapal din naman ng mukha mong magpakamartir sa harap ko. Pero nakikipagtanan ka pala sa dilim kasama ang lalaking ito. Ang boses ni Silvano ay tila isang putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng parke. Bumukas ang pinto ng kanyang itim na SUV at mabilis siyang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang ang ulan ay patuloy na bumabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay tila isang mapanghusgang titig na nakatutok kay Vale at Caedmon. Ginagawa silang mga kriminal sa gitna ng kalsada. Hindi gumalaw si Vale. Ang lamig ng ulan ay hindi na niya nararamdaman dahil ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang bagyo. Tinitigan niya si Silvano, ang lalaking minahal niya ng 15 taon, ang lalaking akala niya ay kilala niya hanggang sa huling hibla ng buhok. Ngayon, sa harap ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay isang estranjero na may 7 taon ng itinatagong anak sa ibang babae. "Umuwi tayo, Valeriana! Na yun din!" sigaw ni Silvano habang marahas na hinahablot ang braso ni Vale. Bago pa man makadampi ang kamay ni Silvano, humarang na si Caedmon. Ang kanyang tindig ay matatag,
tila isang pader na handang protektahan si Vale mula sa anumang panganib. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may dalang babala na hindi dapat balewalain. Bitawan mo siya, Silvano. Hindi mo ba nakikita? Pagod na siya. Ang baritono ni Caedmon ay tila isang malalim na tunog ng kampana na umaalingaw-ngaw sa gitna ng ulan. Walang bakas ng takot sa kanyang boses. Tila ba sanay siyang humarap sa mas matitinding unos kaysa sa galit ng isang asawang taksil. At sino ka para diktahan ako? Ako ang asawa. Ako ang batas sa pamilyang ito. Muling bulyaw ni Silvano, habang ang kanyang mukha ay namumula na sa hiya at put. Dahan-dahang humakbang si Vale paitaas. Tinanggal ang pagkakahawak ni Caedmon sa kanyang balikat at humarap kay Silvano. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang estatwa ng marmol na hindi tinatabla ng ulan. Asawa? Batas? Mahinang tanong ni Vale. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa yelo. Silvano, ang batas mo ay gawa sa kasinungalingan. At ang pagiging asawa mo, matagal na itong namatay kasabay ng pagkatao mo. Tila natigilan si Silvano sa lamig ng pananalita ni Vale. Inaasahan niyang maglulupasay ito, iiyak o magmamakaawa. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng tila may hawak na sikretong kayang pumatay. Uuwi ako, pagpapatuloy ni Vale, habang dahan-dahang itinutupi ang mga dokumentong ibinigay ni Caedmon at isinisilid sa kanyang bag. Uuwi ako dahil may mga bagay pa tayong dapat tapusin. Pero wag mong isipin na uuwi ako bilang ang Valeriana na iniwan mo kanina. Lumingon si Vale kay Caedmon. Isang matagal na tingin ang ipinukol niya sa lalaking nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanan. Dahan-dahang inabot ni Caedmon ang isang maliit na card, tuyo pa rin sa loob ng kanyang palad at isiningit ito sa kamay ni Val. Tumawag ka kung kailangan mo ng kakampi sa pagbuo muli ng iyong pundasyon. Bulong ni Caedmon, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Val. Isang ugnayang puno ng init at pangako ng suporta. Sumakay si Val sa sasakyan ni Silvano nang hindi lumilingon. Sa loob ng SUV, ang amoy ng pabango ni Silvano ay tila isang nakakasulasok na lason. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa habang binabaybay ang daan pauwi. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng wiper ng sasakyan na tila bumibilang sa bawat segundong natitira sa kanilang pagsasama. Pagdating sa mansyon, naroon na si Doña Aurora, nakatayo sa may hagdanan habang may hawak na baso ng alak. Ayan na pala ang bayani nating manugang. Saan ka nanggaling, Vale? Kaninong kandungan ka na naman nanggaling para ipahiya ang pamilya namin? Hindi sumagot si Vale. Pumanik siya sa itaas at pumasok sa kanilang silid. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga gamit, ngunit hindi para mag-impake. Kinuha niya ang kanyang laptop at sinimulang iscan ang card na ibinigay ni Caedmon. Isang link ang nakasulat doon, isang portal patungo sa mga dokumentong hindi alam ni Silvano na natrace na ng isang arkitektong marunong tumingin sa mga nakatagong butas ng isang istruktura. Sa sumunod na araw, tila nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Naging masunurin si Val. Inihanda niya ang mga papeles para sa investment ni Silvano. Nagluto siya ng masasarap na pagkain para sa kanyang binan. Tila ba bumalik siya sa pagiging martir na asawa. Ayan, ganyan dapat, Vale, sabi ni Silvano habang pumipirma sa ilang dokumento na inihanda ni Vale. Huwag ka nang matigas ang ulo. Para sa atin din ang gala na mangyayari sa susunod na linggo. Doon natin ipapakilala ang bago nating partner, si Ara. Malaki ang maitutulong niya sa atin. Mumiti si Vale. Isang ngiting hindi abot sa mga mata. Isang ngiting tila isang patalim na nakatago sa ilalim ng pelus. Oo, Silvano. Gagawin ko ang lahat para sa gala ngayon. Sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang gabing iyon para sa inyong dalawa ni Ara.
Habang nakatalikod si Silvano, kinuha ni Vale ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Kidmon. Handa na ang lahat para sa pundasyon. Oras na para gibain ang mga pader na gawa sa kasinungalingan. Ang matamis na paghihigante ay nagsimula na. Hindi ito dadaan sa dahas, kundi sa isang masusing plano na kasing tamis ng asukal pero kasing pait ng lason kapag nalunok na. Gusto ko, Vale, ikaw mismo ang magmasa ng harinang ito. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung paano gagawing espesyal ang bawat detalye ng pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang boses ni Araceli ay parang isang malagkit na pulot na ibinuhos sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nakatayo siya sa loob ng kusina ng panaderiya. Suot ang isang puting-puting bestido na tila nanunukso sa maruming apron ni Vale. Sa harap ni Vale, inilatag ni Ara ang isang disenyo ng cake. Isang 3 palapag na cake na puno ng puting rosas at perlas. Isang cake na pangkasal. Naramdaman ni Vale ang pananakit ng kanyang mga daliri habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang bawat salita ni Ara ay tila isang sinadyang pagtapik sa sugat na hindi pa naghihilom. Kinukuha nito ang lahat sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang pera, at ngayon, pati ang kanyang sining sa pagbebake ay nais nitong gamitin para sa sarili nitong tagumpay. Bakit, Ara? Wala na bang ibang panaderiya sa Cebu na kayang gumawa niyan? Mahinang tanong ni Vale habang pinipilit na huwag mang inig ang kanyang boses. Marami, Vale. Pero iba ang gawa mo. May lasa ng sakripisyo. Nakangiting sagot ni Ara habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ang dulo ng buhok ni Vale. At saka, sino pa ba ang mas dapat magsilbi sa akin kundi ang dati kong best friend, 'di ba? Ituring mo na lang itong huling regalo mo para sa amin ni Silvano. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal kay Val. Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok si Silvano. Hindi nito man lang tiningnan si Val. Diretso ang tingin nito kay Ara at sa harap ng asawa, dahan-dahan nitong ipinulupot ang braso sa baywang ng kaibigan. Ang amoy ng pabango ni Ara, ang matamis at masangsang na amoy ng jasmine, ay tila sumakop sa buong silid. Nilalamon ang bango ng bagong luto na tinapay. Tapos na ba kayo rito? May meeting pa tayo sa gala coordinator. Sabi ni Silvano, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at walang bahid ng pag-aalaga kay Vale. Pag-uwi sa mansyon, isang mas malaking sampal ang naghihintay kay Vale. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Doña Aurora habang pinapanood ang mga katulong na inilalabas ang mga gamit ni Val mula sa master bedroom. Anong nangyayari rito, Mama? Tanong ni Val. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na mabilis na humahampas sa hawla ng kanyang tadyang. Inililipat ko ang mga gamit mo sa guest room sa ibaba, Valeriana. Walang emosyong sagot ng matanda. Kailangan ni Silvano ng maayos na opisina rito sa itaas para sa mga business guests niya. At dahil si Ara ang magiging katuwang niya sa bagong proyekto, mas mainam na doon siya pansamantalang manuluyan sa kwarto mo para mas mabilis ang trabaho nila. Pero kwarto namin iyon ni Silvano sa loob ng 15 taon. Sigaw ni Vale. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng pagkapahiya. 15 taon na walang bunga. Balik na sigaw ni Doña Aurora. Huwag ka nang mag-eskandalo. Maging kapaki-pakinabang ka naman kahit man lang sa pagbibigay ng espasyo sa mga taong talagang may ginagawa para sa pamilyang ito. Wala nang nagawa si Vale, kundi panuurin ang kanyang mga unan, ang kanyang mga damit, at ang kanyang mga alaala na isinisiksik sa isang maliit at madilim na kwarto sa silong. Sa bawat hakbang niya pababa, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang karapatan sa sarili niyang tahanan. Nang sumapit ang gabi, hindi makatulog si Vale. Ang maliit na kwarto sa silong ay amoy alikabok at kalungkutan. Lumabas siya para kumuha ng tubig, ngunit napatigil siya nang marinig ang mahihinang tawa na nanggagaling sa veranda ng itaas.
Dahan-dahan siyang umakyat, tila isang anino na naglalakad sa sariling libingan. Nagtago siya sa likod ng makapal na kurtina sa may hallway, sapat na para makita ang dalawang bulto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naroon sina Silvano at Ara, magkayakap habang nakatingin sa malayo. "Sigurado ka ba rito, Ara?" tanong ni Silvano. Ang boses nito ay puno ng pag-aalinlangan pero may kasamang pananabik. "Oo, mahal. Kanina ko lang nakuha ang resulta mula sa klinik," sagot ni Ara habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang sariling tiyan. "Positive na. Magkakaroon na tayo ng baby." Wala nang magagawa si Val kundi ang lumayo kapag nalaman niya ito. Pero paano kung maghinala siya? Isang malutong na tawa ang kumawala kay Ara. "Huwag kang mag-alala. Ang dokumentong hawak ko ay sapat na para maniwala ang lahat. Kahit fake ang ultrasound na ipapakita ko sa gala, ang mahalaga ay mapilitan siyang pirmahan ang annulment paper bago pa lumaki ang tiyan ko na wala namang laman. Once we get the assets, we're free." Napatakip ng bibig si Vale sa likod ng kurtina. Ang kanyang buong katawan ay nangiinig sa tindi ng revelasyon. Hindi lang ito basta pantataksil. Isang malaking panloloko ang binubuo nila. Isang pekeng pagbubuntis para lang itaboy siya ng tuluyan at makuha ang lahat ng pag-aari niya. Naramdaman ni Vale ang pagtulo ng isang mainit na luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng isang matinding desisyon. Ang bawat pang-iinsulto ni na Doña Aurora, ang bawat pagyapak sa kanyang dangal, at ang kasinungalingang ito ni Ara, lahat ng ito ay magiging mitsa ng kanilang sariling pagkawasak. Dahan-dahang bumaba si Vale. Ang kanyang puso ay tumitibok na ngayon sa ritmo ng isang planong mas matalim kaysa sa anumang kutsilyo sa kusina. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. "Caedmon, kailangan ko ang tulong mo. Ngayon din." Sa kabilang linya, ang baritono at kalmadong boses ni Caedmon ay tila isang angkla sa gitna ng nadangalit na dagat. "Nakahanda na ang lahat, Vale. Sabihin mo lang at sisimulan na natin ang pagbaklas sa pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan." Tumingin si Vale sa madilim na pasilyo ng mansyong tila naging isang kulungan. Ang gala ay hindi na lang magiging isang pagdiriwang ng negosyo. Ito ang magiging araw ng paghuhukom. Ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan, ito ang huling hininga bago ang isang malakas na pagsabog. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa likod ng panaderiya, tanging ang mahinang liwanag ng isang lampara ang nagbibigay buhay sa paligid. Nakatitig si Val sa isang makapal na folder na inilatag ni Caedmon sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kataksilan ni Silvano. Isang masalimuot na plano ng fate bankruptcy para itakas ang pera ng kumpanya patungo sa mga account ni Ara. Vale, nakahanda na ang lahat. Ang baritono ni Caedmon ay puno ng katiyakan habang dahan-dahang itinatabi ang mga dokumento. The paper trail is clear. He made it look like the business is failing, but in reality, he's just transferring the lifeblood of your hard work to his mistress. Tumingin si Val sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito mula sa harina, ngunit naramdaman niya ang bigat ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa asawang itinuring niyang mundo. Lumingon siya sa sulok ng silid kung saan nakasabit ang isang itim na garment bag. Sa loob niyon ay isang bestidong kulay pula, kasing pula ng galit na nag-aalab sa kanyang puso. Kasing tindi ng apoy na nagluluto sa kanyang mga tinapay. Isang kulay na hindi kailanman niya isinuot sa loob ng 15 taon dahil mas gusto ni Silvano ang mahinhin at maputlang hitsura niya. Dahan-dahang lumapit si Caedmon sa kanya. Naramdaman ni Vale ang init ng presensya ng lalaki sa kanyang likuran. Hindi ito ang uri ng init na nakakasakal, kundi isang init na nagbibigay ng lakas. "May gusto sana akong ibigay sa iyo."
Bulong ni Kidmon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box. Nang buksan ito, kuminang ang isang manipis na kwintas na may pendant na gawa sa maliit na asul na bato. Lapis lazuli. It symbolizes truth and inner power. I want you to wear this tonight. Consider it a shield. Dahan-dahang itinaas ni Kidmon ang kwintas. Naramdaman ni Vale ang bahagyang pagdampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang batok habang isinasabit ang lock ng alahas. Ang bawat haplos ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang balat, nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya naramdaman kay Silvano sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng kape at bagong tabas na kahoy na nanunuot mula kay Kidmon ay tila isang pangako ng kaligtasan. Salamat, Kidmon. Mahinang tugon ni Vale habang hinahawakan ang malamig na bato sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin nang wala ka. Hihintayin kita sa ibaba ng stage mamaya, sabi ni Kidmon. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatiting sa mga mata ni Vale. Kapag naramdaman mong hihina ka na, tumingin ka lang sa akin. I won't let you fall. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong si Vale ng isang tensyong halos pumuputok na sa hangin. Naroon si Silvano sa kanyang opisina, pawisan at namumula ang mukha habang pilit na pinipindot ang keypad ng electronic safe sa pader. Valeriana, anong ginawa mo rito? Sigaw ni Silvano nang makita ang asawa. Ang tunog ng kanyang kamao na humahampas sa bakal ng safe ay tila isang etyo ng kanyang desperasyon. Bakit ayaw bumukas? Bakit hindi gumagana ang password ko? Nanatiling kalmado si Vale. Lumapit siya at kinuha ang ilang papeles sa lamesa. Hindi man lang binibigyan ng direktang tingin ang asawa. Pinalitan ko ang password, Silvano. Para na rin sa seguridad ng mga mahahalagang dokumento natin bago ang gala, ibigay mo sa akin ang code na yun din! Bulyaw ni Silvano habang hinahablot ang braso ni Vale. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. May itinatago ka ba sa akin? Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vale. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng asawa sa kanyang braso. Itinatago? Hindi ba't ikaw ang eksperto sa pagtatago, Silvano? Huwag kang mag-alala. Mabubuksan mo rin yan sa tamang panahon. Ngayon, kailangan nating maghanda. Ayaw mo namang mahuli ang partner mong si Ara sa pinakaimportanteng gabi ng buhay nyo, di ba? Hindi nakaimik si Silvano. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol. May kakaiba kay Vale. Ang dati nitong maamong mga mata ay tila naging kasing talim ng mga bubog. Habang nagbibihis si Vale sa kanyang maliit na kwarto sa silong, isinuot niya ang pulang bestido sa ilalim ng isang mahabang itim na coat. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya nakilala. Ang Valeriana na martir ay wala na. Ang naroon ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para sa katotohanan. Sa labas, narinig niya ang tunog ng busina ng sasakyan ni Silvano. Isang tunog na tila isang hudyat ng pagsisimula ng gyera. Kinuha ni Vale ang kanyang maliit na clutch bag na naglalaman ng isang USB drive na may lamang lason para sa reputasyon ng mga Arieta. Habang naglalakad siya palabas, nadaanan niya si Doña Aurora na kasalukuyang naglalagay ng makapal na alahas sa leeg. Ayusin mo ang kilos mo mamaya, Valeriana. Huwag mo kaming ipapahiya sa harap ng mga bisita. Utos ng matanda. Hindi lumingon si Vale. Ang tanging sagot niya ay ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig, isang ritmo na tila bumibilang sa bawat hakbang patungo sa pagbagsak ng kaharian ng mga kasinungalingan. Ang gabing ito ay para sa bagong simula ng Arieta Real Estate at sa babaeng nagbigay sa akin ng lakas upang mangarap muli. Ang boses ni Silvano ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom ng hotel, tila isang kumpas ng tagumpay na bumasag sa mahinang bulungan ng mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan ng Cebu.
Nakatayo siya sa gitna ng entablado, maliwanag na nakatutok sa kanya ang mga spotlight habang sa kanyang tabi ay naroon si Araceli na tila isang reynang nagniningning sa kanyang puting gown. Ang mga palakpakan ay tila mga hampas ng alon sa pandinig ni Val na nooy nakatayo sa isang madilim na sulok balot pa rin ng kanyang itim na coat. Naramdaman ni Val ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na sumasabay sa bawat mapanuyang salita ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa maliit na USB drive sa loob ng kanyang bulsa. Tumingin siya sa gawing ibaba ng entablado at doon, sa gitna ng karamihan, ay nakatagpo niya ang mga mata ni Caedmon. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ng lalaki. Isang tahimik na hudyat na ang pundasyon ay handa na para sa pagguho. Isang partner na hindi lang sa negosyo, kundi inspirasyon sa bawat hakbang. Pagpapatuloy ni Silvano habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Ara sa harap ng lahat. Huminga ng malalim si Vale. Hinubad niya ang kanyang itim na coat at hinayaan itong mahulog sa sahig. Inilalantad ang kanyang pulang-pulang bestido na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig habang naglalakad siya patungo sa entablado ay tila isang ritmo ng paparating na hatol. Napalingon ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng katahimikan nang makita ang asawa ni Silvano na papalapit. Ang mukha ay tila maputla, ngunit may dalang kakaibang awtoridad. Silvano? Baka nakakalimutan mong may isa ka pang partner na kailangang pasalamatan. Ang boses ni Vale, kahit walang mikropono, ay tila bumaon sa bawat sulok ng silid. Bahagyang nagulat si Silvano, ngunit agad din itong nakabawi at nagsuot ng isang pilit na ngiti. Of course, hon. My wife, Valeriana. Come up here. Let's celebrate this success together. Umakyat si Vale sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpasa ng 15 taon ng pighati. Nang makatayo siya sa pagitan ni Silvano at Ara, naramdaman niya ang nakakasulasok na amoy ng kanilang kataksilan. Inabot niya ang mikropono mula sa asawa. Ang kanyang mga mata ay diretso sa higanteng LED screen sa likuran nila. Ang tagumpay ay mas masarap kung ito ay totoo. Simula ni Vale. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Gusto kong ipakita sa inyong lahat ang tunay na pundasyon ng Arrieta Real Estate. Ang mga sakripisyong hindi nakikita sa mga brochure at ang mga lihim na itinago sa dilim. Isang senyas ang ibinigay ni Vale sa operator sa gilid. Biglang nagbago ang liwanag sa higanting screen. Ngunit sa halip na mga larawan ng mga bagong gusali at blueprint, bumungad sa lahat ang isang video na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa rest house sa Tagaytay. Kitang-kita ang mukha ni Silvano at Ara sa loob ng silid, ang kanilang mga tawa at ang mga salitang humahamak sa katahuhan ni Vale. Maririnig ang boses ni Silvano na tinatawag na pasanin at walang kwenta ang asawa. Pagkatapos ay lumabas ang mga dokumento ng bangko, ang mga transfer ng pera mula sa panaderia ni Vale patungo sa personal na account ni Ara. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang tunog ng mga kubyertos na bumabagsak sa mga porselanang plato ay tila mga tuldok sa bawat revelasyon. Valeriana, anong kahibangan ito? Patayin niyo ang screen! Sigaw ni Silvano. Ang kanyang mukha ay kasing pula na ng bestido ni Vale dahil sa galit at hiya. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono. Ngunit mabilis na humarang si Caedmon na nooy nakaakyat na pala sa entablado. Hayaan mo siyang tapusin ang kanyang kwento, Silvano. Ang baritono ni Caedmon ay puno ng babala. Ang kanyang kamay ay matatag na nakahawak sa braso ni Silvano. Hindi tumigil si Vale. Ang screen ay muling nagbago. Lumabas ang huling dokumento, ang medical report mula sa klinik ni Ara na nagpapatunay na ang pagbubuntis nito ay isang malaking kasinungalingan at ang labis na nakakang-inigbalat na katotohanan. Ang legal na pag-aari ng lahat ng asset ng korporasyon ay nakapangalan na sa isang trust fund na kontrolado ni Vale.
Ang 15 taon ng paninisi niyo sa akin dahil wala akong anak, ang 7 taon mong pagtatago ng anak sa iba gamit ang perang pinaghirapan ko, pahayag ni Vale habang tumutulo ang mga luha ng tagumpay at pait sa kanyang mga pisngi. Tapos na ang palabas niyo. Tumingin si Vale kay Doña Aurora na nooy nakatayo sa harapang lamesa. Ang mukha ay tila naging isang tuyong dahon sa tinde ng hiya. Ang hiya na kinatatakutan ng mga Arieta ay lalamunin sila ng buo sa gabing ito. Nanininig ang buong katawan ni Ara habang ang mga panauhin ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono para kuhanan ang eksenang tila isang teleserye sa tunay na buhay. Ang dangal ng mga Arieta ay nadurog sa harap ng buong Cebu, tila isang mahinang istrukturang gumuho sa isang malakas na lindol. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang hindi inaasahan ni Vale. Isang huling mensahe ang lumitaw sa screen. Isang bagay na hindi kasama sa inihanda niya at ni Caedmon. Isang larawan ni Vale noong bata pa siya na may sulat kamay na luma at kupas na. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang larawang lumitaw sa screen ay hindi lamang isang lumang alaala. Ito ay ang orihinal na titulo ng lupa ng Vales Panaderia at ang isang dokumentong may lagda ni Silvano 10 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng kaguluhan, ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa bawat salitang nakasulat sa kasunduan. Isang irrevocable trust and transfer na nagsasaad na sa sandaling magkaroon ng anumang pantataksil o pagtatangkang ilipat ang mga asset ng kumpanya nang walang pahintulot ni Valeriana, ang lahat ng ari-arya ng pamilya Arieta ay otomatikong babalik sa pangalan ni Vale bilang nag-iisang tagapagmana ng kapital. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila naging isang mabigat na pressure na sumasakal kay Silvano. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pagmamataas, ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa screen. Tila nakikita niya ang bawat pundasyon ng kanyang maranyang buhay na nagiging abo. Anong kabulastugan ito, Valeriana? Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw. Puno ng pot habang mabilis na lumalapit sa entablado. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay para sampalin si Vale. Ngunit bago pa man ito dumampi, naramdaman niya ang matatag na pagpigil ni Caedmon sa kanyang braso. Huwag niyo nang dagdagan ang kahihiyan niyo, Doña Aurora. Ang malamig na baritono ni Caedmon ay tila isang haton ng kamatayan. Ang bawat sampan na ibinigay niyo kay Vale sa loob ng 15 taon ay may katumbas na pananagot sa batas na yon. Hinarap ni Vale ang kanyang biyenan, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot o galit, tanging isang malalim na pagod at desisyon. Inakala niyo na dahil tahimik ako, ay wala na akong nararamdaman. Inakala niyo na dahil martir ako, ay mananatili akong bulag. Ngunit ang bawat pisong kinita ko sa pagmamasa ng harina, bawat sentimong itinago niyo para sa anak ni Silvano sa iba, ay nakatala sa bawat pahina ng katotohanan ito. Lumingon si Vale kay Silvano na nooy nakaluhod na sa gitna ng entablado. Tila isang hari na nawalan ng korona sa gitna ng sariling palasyo. Silvano, ang panaderia na ito ay itinayo namin ng mga magulang ko bago pa kita nakilala. Noong nabaon ka sa utang sa sugal, 10 taon na ang nakalilipas, iniligtas kita. Ibinigay ko ang lahat. Pero hindi ko alam na ang isinasalba ko pala ay ang taong unti-unting papatay sa akin. Vale, patawarin mo ako. Mahal kita, Vale. Nagkamali lang ako. Pagmamakaawa ni Silvano habang sinusubukang abutin ang laylayan ng pulang bestido ni Vale. Isang malutong na tawa ang kumawala kay Araceli na nooy mukhang isang baliw sa gilid. Mahal? Silvano, huwag ka nang magsinungaling. Ang pera lang ang mahal mo. Pero ngayon, wala na. Wala na tayong lahat. Marahas na itinulak ni Ara ang mga dekorasyon sa mesa, ang tunog ng pagkabasag ng mga kristal at porselana sa sahig,
ay tila ang tunog ng kanilang mga pangarap na nagkakapiraso. Sa gitna ng tensyon, narinig ng lahat ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit. Isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ang pumasok sa ballroom. Ang mga awtoridad ng Cebu ay dumating na. Dala ang isang warrant of arrest para kay Silvano Arrieta at Araceli Dizon para sa kasong estafa, qualified theft, at falsification of public documents. Mr. Silvano Arrieta, you are under arrest. Pahayag ng opisyal habang maririnig ang mahinang tunog ng bakal na posas na kumakalansing sa paligid. Pinanood ni Vale ang kanyang asawa habang kinakaladkad ito palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng taong dati ay tinitingala sila. Ang bawat kamera ng cellphone ay nakatutok sa kanila. Bawat flash ng ilaw ay tila isang sampal ng katotohanan. Si Ara ay humihiyaw sa galit habang pilit ding isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang puting gown ay marumi na at puno ng mansa ng alak. Naiwan si Doña Aurora na nakatayo sa gitna ng nagkagulong ballroom, mag-isa at walang sinumang lumalapit. Ang lahat ng mga kaibigan nito sa alta sosyedad ay nagsimulang tumalikod. Tila ba may nakakahawang sakit ang matanda na ayaw nilang madikit sa kanilang pangalan? Naramdaman ni Vale ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Caedmon. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Vale na nakatayo sa gitna ng pagguho ng kanyang lumang mundo. Tapos na, Vale! Bulong ni Caedmon. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at proteksyon. Nailabas mo na ang lahat ng lason. Oras na para huminga. Ngunit bago tuluyang makahinga si Vale, isang huling dokumento ang lumabas sa screen. Isang bagay na hindi inakala ni Vale na makikita niya sa gabing iyon. Isang scanned copy ng isang sulat kamay na testamento mula sa kanyang namayapang ama na selyado at may petsang 1 linggo bago ito namatay. Ang mga salitang nakasulat doon ay naging dahilan upang manginig muli ang buong pagkatao ni Val. Isang sikreto tungkol sa tunay na pagkatao ni Silvano at ang ugnayan nito sa pamilya ni Val noon pa man. Ang pinakamatinding ingay ay hindi ang sigawan sa ballroom, kundi ang katahimikan sa loob ng isang bahay na wala ng pag-ibig. Nakatayo si Vale sa gitna ng sala ng mansyon ng mga Arrieta. Ang mga gamit ay naroon pa rin. Ang mga mamahaling vase, ang mga portrait na tila ng umutya sa kanya, at ang amoy ng kape na hindi na nagbibigay ng init. Hawak niya ang lumang testamento ng kanyang ama, ang papel na nagbukas ng huling pinto ng katotohanan. Ayon sa sulat, ang pamilya ni Silvano ang dahilan kung bakit naghirap ang mga Monteclaro noong bata pa si Vale. Isang matandang atraso sa negosyo na naging mitsa ng pagkamatay ng kanyang ama dahil sa labis na pag-aalala. Ngunit sa huling bahagi ng sulat, may isang linyang bumaon sa puso ni Vale. Pinayagan ko ang kasal niyo ni Silvano, hindi dahil sa tiwala ako sa kanya, kundi dahil gusto kong makita kung ang pag-ibig mo ang hiilom sa galit ng kanyang dugo. Pero kung hindi, inihanda ko ang lahat ng legal na bitag para hindi kanya tuluyang maubos. Naramdaman ni Vale ang isang mainit na luha na gumapang sa kanyang pisingi. Ang 15 taon ng kanyang buhay ay hindi lang pala naging isang pagsasama, kundi isang mahabang pagsusulit na matagal nang inihanda ng kanyang ama. At sa dulo, napatunayan niyang ang kanyang pagkatao ay hindi kailanman magagapi ng anumang tuso. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi ito si Silvano, dahil alam niyang nasa likod na ito ng rehas. Ang pumasok ay ang abogado ni Silvano, si Attorney Galvez, na may dalang isang asul na folder. Mrs. Arrieta, o dapat ko bang sabihing Miss Monteclaro? Simula ng abogado, ang boses nito ay puno ng pag-aalinlangan. Pinapunta ako rito ni Silvano. Nagmamakaawa siya. Handa siyang pirmahan ang lahat ng dokumento ng annulment at hindi nalalaban sa hatol ng korte. Basta wag mo lang siyang hayaang mabulok sa kulungan. Gusto niyang bawiin mo ang kasong qualified theft?
Lumapit si Valley sa bintana, nakatingin sa malawak na harden na siya mismo ang nagtanim ng mga bulaklak. Sabihin mo sa kanya, attorney, ang pagpapatawad ay libre, pero ang katarungan ay may presyo. Ang 15 taon na ninakaw niya sa akin ay hindi mababayaran ng anumang pirma sa papel. Dahan-dahang kinuha ni Valley ang fountain pen sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng dulo ng panulat sa ibabaw ng papel habang inilalagda niya ang kanyang pangalan sa huling dokumento ng kanilang paghihiwalay ay tila isang hudyat ng kalayaan. Bawat kurit ng tinta ay tila pagputol sa mga tanikalang nagbigay sa kanya ng pait. Tapos na kami, attorney. Sabihin mo sa kanya, ang huling regalo ko sa kanya ay ang katotohanang mamamatay siyang alam na ang babaeng itinuring niyang martir ang siyang huling tumayo sa gitna ng kanyang pagkawasak. Nang makaalis ang abogado, muling naramdaman ni Vale ang bigat ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakasakal. Ito ay isang katahimikang nagbibigay daan sa kanyang paghinga. Pumanhik si Vale sa itaas at kinuha ang isang maliit na maleta. Hindi niya kinuha ang mga alahas, ang mga mamahaling damit, o ang anumang bagay na binili gamit ang perang may bahid ng panluloko. Kinuha lang niya ang kanyang mga lumang gamit sa panaderiya, ang larawan ng kanyang mga magulang at ang kwintas na ibinigay ni Caedmon. Sa baba, sa may pintuan, naroon si Doña Aurora. Ang matanda ay tila lumiit sa paningin ni Vale. Wala na ang mga alahas nito. Wala na ang aura ng pagmamataas. Nakaupo ito sa sahig ng sala habang nakatingin sa kawalan. Valeriana, saan ka pupunta? Paano na ako? Paano na ang bahay na ito? Ang boses ng matanda ay nanginginig, tila isang batang naiwan sa dilim. Huminga ng malalim si Vale. Lumapit siya at inilapag ang susi ng mansyon sa lamesa sa harap ng biyenan. Ang bahay na ito ay sa inyo, Mama. Binayaran ko na ang lahat ng utang ito gamit ang huling pera ng korporasyon na natira. Pero ang panaderiya ay akin. At ang buhay ko ay sa akin na rin muli. Hindi lumingon si Vale nang lumabas siya ng pinto. Ang tunog ng pagbagsak ng malaking pinto ng mansyon sa likuran niya ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata. Naglalakad siya sa kalsada habang ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakatigil. Nakasandal si Caedmon sa gilid nito. Tila kanina pa naghihintay. Nang makita si Val, isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi humihingi ng anuman, kundi ang malamang maayos ang babaeng kanyang pinoprotektahan. Tumigil si Val sa tapat ni Caedmon. Naramdaman niya ang hangin ng Cebu na humahaplos sa kanyang mukha, malamig at sariwa. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Caedmon. Ang kanyang baretono ay puno ng lambing. Tumingin si Val sa kanyang maleta, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa mga mata ni Caedmon. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko, Caedmon. Sa loob ng 15 taon, nakalimutan ko kung sino si Valeriana kapag wala ang apelidong Arrieta. Isang saglit na lungkot ang dumaan sa mga mata ni Caedmon, ngunit agad itong napalitan ng pangunawa. Inabot niya ang kamay ni Vale at marahan itong piniga. Hihintayin kita, kahit gaano katagal. Alam mo kung nasaan ang panaderiya? At alam mo kung nasaan ang puso ko. Binitawan ni Vale ang kamay ni Caedmon at nagsimulang maglakad palayo. Hindi siya sasakay sa kahit anong sasakyan. Gusto niyang maramdaman ang bawat hakbang sa kalsada, ang bawat paggalaw ng kanyang mga paa patungo sa isang kinabukasang wala ng anino ng nakaraan. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang maliit na bata ang tumakbo sa kanyang harapan. May dalang isang piraso ng mainit na pandesal. Tumingin ang bata sa kanya at numiti. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Vale ang isang mabilis na tibok ng puso na hindi pait ang dala,
kundi isang leksyon. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyong iniwan niya. Ang lahat ba ng sakripisyo ay nauwi lang sa wala? O ang bawat sugat ay sadyang kailangan upang maging ganito siya katatag? Ang paghihilom ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay parang pag-aalsa ng masa ng tinapay. Nangangailangan ng tamang oras, init at sapat na pagtitiyaga bago ito maging ganap na matatag. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling isara ni Vale ang malaking pinto ng mansyon ng mga Arieta. Ngayon, nakatayo siya sa loob ng muling binuksang Vales Panaderia. Ang bawat pader ng tindahan ay pininturahan ng kulay pastel na asul at puti na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan sa sinumang papasok. Ang bango ng sariwang hurno, ang amoy ng asukal at kanela ay tila isang yakap na bumabalot sa buong gusali. Hindi na lang ito basta panaderia. Sa loob ng isang taon, ginawa itong santuwaryo ni Vale. Sa bawat Sabado ng hapon, ang mahabang lamesang kahoy sa gitna ng kusina ay pinupuno ng mga kababaihang tulad niya ay dumaan sa matitinding unos ng buhay, mga biktima ng pang-aabuso, mga iniwan ng asawa at mga pusong nawala ng pag-asa. Huwag niyong madaliin ang pagmasa. Malumanay na turo ni Vale habang pinagmamasdan ang mga kamay ng kanyang mga estudyante. Ang kanyang sariling mga kamay ay matatag at puno ng kasanayan. Ang bawat diin ng inyong mga palad ay paraan ng pagpapalabas ng lahat ng sakit na nararamdaman nyo. Iwanan nyo ang pait sa harina at hayaan nyo ang init ng hurno ang bumuo muli sa inyong pagkatao. Habang nagtuturo, hindi maiwasan ni Vale na maalala ang mga balitang nakakarating sa kanya. Si Silvano ay nananatili sa loob ng kulungan, unti-unting kinakain ng pagsisisi at ng katotohanang ang kanyang pangalan ay naging kasing dumi ng putik sa buong Cebu. Si Araceli naman, ayon sa mga sabi-sabi, ay namumuhay ngayon sa isang maliit at barong-barong na kwarto sa labas ng lungsod, mag-isa at pilit na tinatakasan ang mga taong pinagkakautangan niya. Ang kanilang mga kasinungalingan ay naging sarili nilang kulungan. Nabalik ang diwa ni Val nang marinig niya ang malambing na tinig ng isang bata sa labas ng pintuan. Ang tunog ng mga maliliit na yabag sa semento ay tila isang musika sa kanyang pandinig. "Tita Val! Are the cookies ready?" Pumasok si Liana, ang 7 taong gulang na anak ni Caedmon. Ang bata ay may dalang isang maliit na guhit ng isang bahay na may malaking kusina. Sa likuran ng bata, dahan-dahang pumasok si Caedmon. Suot nito ang kanyang simpleng polo na may bahid ng alikabok mula sa construction site. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita si Vale. Sa loob ng isang taon, nanatiling tapat si Caedmon. Hindi siya namilit, hindi siya nagmadali. Naroon lang siya sa bawat umaga para bumili ng kape. Sa bawat gabi, para siguraduhing nakauwi ng ligtas si Vale. At sa bawat sandaling, kailangan ni Vale ng isang taong makikinig ng walang paghuhusga. "Liana, dahan-dahan lang. Baka maisturbo mo ang klase ni Tita Vale mo." Paalala ni Caedmon, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Lumapit si Vale at binuhat ang bata. Habang ang kanyang tingin ay sumalubong sa mga mata ni Caedmon. Isang matagal at malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na puno ng pait, kundi ng isang umuusbong na pag-asa. "Nakahanda na ang paborito mo, Liana," sabi ni Vale habang dahan-dahang ibinababa ang bata sa upuan. Nang matapos ang klase at magsimula ng magsipag-alisan ang mga tao, naiwan sina Vale at Caedmon sa loob ng panaderia. Ang sikat ng hapon ay tumatago sa bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. "Maganda ang kinalabasan ng renovation, Val," simula ni Caedmon habang sinusuri ang mga bagong lagayan ng tinapay. "Ang pundasyon ay matatag na. Wala na akong nakikitang mga lamat." Gumiti si Val, isang tunay at malayang ngiti. "Salamat sa tulong mo, Architect. Hindi lang ang gusaling ito ang inayos mo." Humakbang si Caedmon palapit
Sapat na para maramdaman ni Val ang init ng hininga nito. Dahan-dahan nitong hinawakan ang kamay ni Vale. Ang mga magagaspang na daliri nito ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang palad. Vale, alam kong marami ka ng dinaanan. At alam kong takot ka pa ring magtiwala muli sa isang pangako. Bulong ni Caedmon, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Pero hindi ako rito para mangako ng buwan at bituin. Narito ako para samahan kang magmasa ng harina araw-araw, hanggang sa ang bawat umaga mo ay hindi na lasang apdo. Naramdaman ni Vale ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan, ngunit ngayon, tila ba ang kanyang puso ay handa na para sa isang bagong paglalakbay. Tumingin siya sa labas, sa kalsada, kung saan nagsisimula ng magsindi ang mga ilaw ng lungsod. Ngunit sa gitna ng kanilang masiselang sandali, biglang narinig ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan sa tapat ng panaderiya. Ang tunog ng pinto ng sasakyan na marahas na isinara ay tila isang babala sa katahimikan. Pumasok ang isang lalaki na may dalang isang itim na sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Lumapit siya kay Vale at inabot ang dokumento. Miss Monteclaro, galing po ito sa opisina ng Katarungan. May huling hiling si Silvano Arrieta bago ang huling paglilitis sa kanyang kaso sa susunod na buwan. At may kinalaman ito sa isang lihim na hindi pa niya nasasabi kahit kanino tungkol sa kinaroroonan ng tunay na mana ng iyong ama na itinago ng pamilya Arrieta sa loob ng 20 taon. Nabitawan ni Vale ang telang hawak niya. Ang hangin sa loob ng panaderiya ay tila muling sumikip. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay malaya na siya. Ngunit ang anino ni Silvano ay tila may huling kamay na gustong humila sa kanya pabalik sa dilim. Tumingin si Vale kay Caedmon at pagkatapos ay sa itim na sobre. Ano ang huling barahan ni Silvano? At kaya ba nitong sirain ang kapayapaang kakamit pa lang ni Vale? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Kung minsan, ito ay isang mahabang paglalakbay patungo sa pagtanggap na ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pamumuhay ng masaya at payapa. Ilang buwan ang lumipas mula nang matanggap ni Vale ang itim na sobre mula sa kulungan. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang isara ang kabanata ni Silvano sa kanyang buhay, pinuntahan niya ito sa loob ng piitan. Hindi upang makipag-ayos, kundi upang tapusin ang lahat. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ni Val ang isang lalaking wala na ang dating ningning sa mga mata. Ibinigay ni Silvano ang lokasyon ng isang lumang safe deposit box na pag-aari ng ama ni Val. Sa loob niyon, hindi ginto o pera ang natagpuan ni Val, kundi ang orihinal na titulo ng lupain ng kanilang pamilya sa probinsya at ang isang sulat na nagsasabing ang tunay na yaman ay ang dangal na hindi kailanman mabibili. Ngayon, sa isang maliwanag na umaga sa Cebu, ang Valles Heritage Panaderia ay hindi na lang isang tindahan, kundi isang simbolo ng katatagan. Ang bango ng mainit na tinapay ay humahalimuyak sa buong kalsada, sumasabay sa masayang tawanan ng mga tao. Nakatayo si Vale sa may bintana, pinagmamasdan ang kanyang mga empleyado na masayang naghahanda para sa araw na iyon. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitiwan. Isang buntong hininga na hindi na nadadala ng bigat, kundi ng gaan ng loob. Vale, nakahanda na ang lahat sa farm. Ang mga bagong kagamitan para sa baking school mo sa probinsya ay naipadala na rin. Ang baritono ni Caedmon ay narinig niya sa kanyang likuran. Lumingon si Vale at nakita ang lalaking naging anino at liwanag niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Lumapit si Caedmon at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Vale. Ang init nito ay tila isang katiyakan na hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng unos. Napatawad mo na ba siya, Vale? Mahinang tanong ni Caedmon. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin sa mukha ng babae. Tumingin si Vale sa malayo, sa asul na langit na walang bakas ng ulap. Napatawad ko na siya, Caedmon.
Hindi dahil karapat-dapat siya sa aking patawad, kundi dahil ang aking puso ay karapat-dapat sa kapayapaan. Ang pagkapuot ay isang lason na hindi ko nahahayaang dumumi sa aking buhay. Tapos na ang 15 taon ng pagkukunwari. Ngayon, malaya na ako. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vale. Inabot niya ang kamay ni Caedmon at marahan itong piniga. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Kahit noong ako mismo ay gusto nang sumuko sa sarili ko. Hinding-hindi ako susuko sa pundasyong alam kong pinakamatatag sa lahat, Vale. Tugon ni Caedmon habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa noo ni Vale para sa isang matamis at magalang na halik. Naramdaman ni Vale ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang tibok na hindi nagawa sa kaba, kundi sa isang wagas na pag-ibig na binuo ng paggalang at katotohanan. Ang paghihilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga pilat. Ang mga pilat na iyon ang magpapaalala sa kanya na siya ay lumaban, nagtagumpay at muling nabuo. Sa labas, nagsimulang maglaro si Liana sa harap ng tindahan. Ang kanyang tawa ay tila isang musika ng bagong simula. Ang Vales Panaderia ay patuloy na magluluto ng tinapay, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kagat ay hindi na magdadala ng pait ng kahapon. Ang bawat piraso ay puno ng tamis ng kalayaan at ang bango ng isang bukas na puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang sikat ng araw ay laging dumarating upang ipaalala na ang isang babaeng marunong magmahal sa sarili ay hindi kailanman maliligaw ng landas. Ang kwento ni Valeriana Monteclaro ay hindi nagtapos sa isang pagkawasak, kundi sa isang mas malaki at mas matatag na pagkabuo.